Hello po mga kaibigan, mga kaluto. Kamusta po kayo dyan? Once again, welcome back po sa aking channel. Sa araw pong ito, ako po ay gagawa. So yan po, natapos na. No? Now, susunod na gagawin ko po ay i-cure ko siya sa pamamagitan po ng rock salt at saka kasama po ang brown sugar. Kanina po, nagpunta ako sa palengke namin dito, public market. Naghahanap ako ng pink salt, pang curing ng ham. Wala po akong makita. Wala akong makita. Umikot-ikot na ako. Talagang ang hirap po na makahanap ng pink salt. So, I think mag-order na lamang ako online. It's either in Shopee or Lazada. So, for now, i-cure ko na lamang muna siya sa sea salt or rock salt kasama po ang brown sugar. Okay? Okay, ito ko na po ng brown sugar. Ito nating lalagyan. Half cup of white was sugar po. Light brown sugar. And then, asin. Okay, half cup. Haluin ko. Gamit ako ng kutsara. By the way, ito po ay optional sa hindi gumagamit ito. Pero ako po ay gagamit ito. Habang pinukure po natin siya ng 2 days, ay nanunok na po yung lasa sa loob ng meat. Ito po. Alam na po kanina, nakatulong po ito para tenderize ng ating meat. Lahati lang. Okay. Okay, so gagamit po ako ng gloves. Nakakaya naman sa mga nanonood na po. Ayan o. Hanggat maaari, dun sa kalooban na pasulok-sulokon yung lagyan din. Ayan. Para malasa. Okay, next. After naman, pakot natin siya ng pang-curing po natin, ay lalagay po natin siya sa ref. At clean natin sa ref ng 2 days. And then every day, every 30 minutes, ay balik-balikan po natin. Kasi magkakatas po yan. Nakatas siya. Balik-balikan po natin para yung katas ay equal na mag-penetrate sa loob ng meat. Okay. So I think okay na po siya, no? So yan po, no? Okay na. So ang gagawin ko po ay individual ko silang ilalagay. Ito po sa Tupperware, no? O kung kasya yung dalawa, pwede. Pero parang aapaw. Pwede. Yan, okay. And then yung isa. Kasya ka. Ayun. Kasya po. So meron pang tirang juice. Konti. Ligay pa rin natin, no? Sayang yan, eh. Okay. So yan po. Ayos na, no? Kapan natin. Lagyan natin sa rep. Ito na po yung ating ham na gagawin. Ano po? Ito ay supposed to be 2 days lamang siya sa ref. Pero ginawa ko pong 4 days. So ang ating gagawin ay hugasan ko muna sa tubig itong ating ham. Itong ating karne para matanggal yung kumapit dyan na alat. Ayan. So ito na po yung ating meat, nasa kawali na siya. Ibuhos ko po itong pineapple juice. Ito pong pineapple juice ay nilagyan ko po ng 3 tablespoon ng gin. Supposed to be apple cider beer ang ilalagay ko, pero hindi nakabili. Pero ito, gin na lang po ang ginawa ko pong replacement. So yan po. Medyo na-frozen itong ating pineapple juice kasi nilagay ko sa ref, ho. Kita nyo, yellow pa. Okay. So kailangan po lubog yan sa juice ng pineapple. Yan, ho. Yan, okay. So hindi pa po nakasindi yung ating stove. Sisindihan pa lang natin. So ayan na po, no? Ito po ay pakukulan natin ng 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Ayan, ha. Tapos lalagyan ko po siya ng pampalasa or
Siyempre, aromatics po. So ito pong aromatics na ilalagay ko, ito po ay 5 spices. Ano po? Ang 5 spices na ito ay sinasangkapan siya ng star anise, cloves, cinnamon, Sichuan peppercorn, and fennel seeds. Okay, so kompleto po ang kanyang ingredients. Ano po, sangkap. So lalagyan ko po siya. At least try natin muna ang 1 tablespoon. Pag kulang ay dagdagan na lang natin. Okay, so yan po, pakuluan natin. Haluin ko muna, no? Ito po yung mabango. Sobrang bango po nito dahil po siya 5 spice na nilagay po natin. Medyo ang dating niya pa ay medyo may konting oriental, ano ho. Oriental, ibig sabihin po Chinese, ganyan, ano ho. Japanese, Korean, then Philippines. So tatakpan po natin, ano, para mabilis kumulo. Again, 45 minutes to 1 hour. So yun po mga kaluto, no? Kumulo na siya. So dinagdagan ko po yan ng half cup ng brown sugar. Light brown sugar. And then, takpan natin ulit. So mga kaibigan, balik-balik ta rin po natin, ano? Yan, every 10 minutes, balik-balik ta rin po natin. Ibiling-biling po natin para maging even ang kanyang pagkalambot o pagkaluto, no? Yan. Now, saka natin po siya tatanggalin dyan kapag yung juice niya ay nag-reduce na po. Nag-reduce na, medyo papalapot na siya, ay tatanggalin na po natin dyan. Okay? By the way, mga kaluto, no, naka medium heat po tayo. Kailangan medium heat lang siya para hindi po masunog. Kasi may sugar po yan. Kapag malakas ang apoy, may tendency po na masunog yung sugar at papait po. And then kakapit yan sa meat natin, hindi na po maganda ang kalalabasan. Okay? Okay, mga kaluto. Okay na po itong ham natin, ano ho? Ayan ho, yung sauce niya ay medyo papalapot na. So tatanggalin na po natin itong ating meat ham dito sa ating pan. Lipat ko. Now, pagkalis ko ng meat dito sa pan, unti-unti na rin nating palalaputin itong sauce na para yan po ang magiging pang coating natin, ha. Kapag nahiwa na itong ating mga ham ay pang coating po natin yan. Okay, at hindi pa dyan nagtatapos, so i-glaze pa natin ito ng sugar, ano ho. Gagamitan natin ng torch. Yan, ito pwede na po ito, no. Okay na po yan, ano. So papatayin ko na yung ating pong apoy. Okay mga kaluto, ito na po yung ating ham at i-glaze ko na po siya. Lalagyan ko siya ng sprinkle natin ng wash sugar, light brown sugar. Wala po tayong puting asukal, ano po. Yan, dito po sa parte na may balat, pinagbalatan. Para mas social pang dating, ano, kung meron po tayong twine, yung sinulid na
parang gansilyo. Pwede po natin siyang talian ng ganon dito sa, yan po pa ganon, ano, pa square. Para yung bakat nun ay magandang tingnan. Pero hindi na po natin ginawa yon. Simple lang pero masarap. Alright, so ready ko na po yung torch. Okay, ito na po yung ating torch. So hinalang natin, ano, parang hindi masunog. Ayun, oh, yan ang magpapaganda dyan, eh. Yung kulay brown ng sugar, brown na nga, ida-dark brown pa natin, no, glaze. So kaya nga tinawag po nating oriental glaze ham. Ano po, oriental. Bakit oriental? Kasi nga po nilagyan natin siya ng 5 spice. Ayun, oh, nagba-brown na. Nangangamoy po. Sarap ng amoy. Nakatakam. Tama-tama. 6:30 pa lang ng umaga. Ito na po yung magiging almusal namin, ano ho. Kabila. Ayun, oh. Okay, mga kaluto, mga kaibigan. Finally, ito na po yung ating oriental glaze ham, ano po. Done na siya, tapos na po siya. Nangangamoy na po, ginugutom na ako. Alright, so yan na po mga kaibigan, ano po. Ano po masabi nyo? Ang ganda ng kulay, ano po. Yan, okay. So that's it. Mga kaibigan, maraming salamat po. Mamaya na ako mag-outro. I-close up ko muna. Wala na pong pinagkaiba to sa commercial ham na nabibili natin sa grocery, ano po, sa mall. Siyempre pag homemade, talaga pong ginagawa natin the best. Talagang pinapasarap natin ng husto. Kasi nga homemade, ano po. Ayan po mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating paggawa ng oriental glaze ham. Yung po pinaka caption niya talaga, pinaka title niya po, no? Hindi po siya holiday ham, hindi po, kundi oriental glaze ham. So yan po. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pong pagsama sa akin, sa inyong panonood ng video. I hope po na ito'y nagustuhan ninyo at kayo po'y na-challenge, encourage na ito rin po'y gawin nyo sa inyong mga tahanan. Nang sa ganun, ang inyong mga anak na, ang inyong mga chikiting ay makatikim po ng special ham, ano po. Okay, so paki-like na lamang po, share, comments, at dun sa mga bago, please subscribe to my channel para makatulong kayo sa inyong Kuya Dan. Okay, hanggang sa muli po, ingat po kayo dyan. And God bless po sa ating lahat. Happy Sunday po, linggo ngayon. Ayun, hindi pala tumunod.